Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay tutuklapin natin yung ating bubong. Dahil ang nangyari kasi nito mga boss, kinakalawang yung sa ilalim. Isa ito sa dahilan kung bakit kinakalawang dahil dito natin sa flat nilagay yung ating mga teak screw. So tingnan nyo mga boss. So nagmula sa butas ng teak screw, nagmula yung kalawang. So lahat yan man ng butas ng teak screw ay kinakalawang. Lalo na ito mga boss, so malapit, so sobrang lanta na ito. So, ang gagawin na natin to is papalitan kasi yung metal mga boss, yung tubular natin ay kinain talaga ng kalawang. So, hindi na siya magagamit at hindi na yan pwedeng linisin. So, ang dahilan yan is dito. Dito natin kasi nilagay yung teak screw sa flat. So, yung iba, yung dalawang yan sa itaas at sa gitna mga boss, so hindi siya masyadong nalanta kaya i-repair natin yan. So yung pagka-repair natin yan is lilihain lang yung kalawang tapos lalagyan natin yan ng primer. So continue tayo sa pagtuklap ng bubong mga boss. Bali yung bubong natin mga boss, nilagyan pa natin ito ng silicone foam, pero sa kasamang palad is kinakalawang pa rin siya. So sobrang nipis na yung tubular mga boss dahil kinain ng kalawang. So tingnan nyo mga boss, oh, tinuktok to lang, sus butas talaga. So ang gagawin natin dito mga boss, isahatiin natin yan dito at meron tayong tubular doon na binili at yan yung idudugtong natin. Yung at saka yung sa gitna at saka yung sa taas is okay naman lang, so hindi na natin yan papalitan, i-repair lang yan natin. So ito na mga boss, hahatiin na natin yung ating tubular na may kalawang. So dapat mag-ingat tayo nito mga boss dahil nakalapat yung tubular. So ang gagawin lang natin, hindi natin siya basta-bastang puputulin agad ng rekta. So maglalagay tayo ng kunting allowance kasi delikado ito sa grinder mga boss, baka sasabog yung ating cutting disc. So doble ingat lang tayo mga boss. At sa pag-grinder ng ganito mga boss, alalay lang tayo sa grinder. Hindi natin basta-bastang i-diin yung grinder, baka sasabog or baka maipit yung ating cutting disc at bibitak. So dahan-dahan lang tayo mga boss, safety first tayo. So napansin nyo mga boss, meron tayong arnes sa likod. Dahil ito sa ating tubular na kinakalawang, so natatakot tayong baka guguho yung ating inaapakan dahil sa kalawang o baka mahulog tayo. So mas maganda safety first tayo mga boss, meron tayong higot sa ating katawan o arnes sa ating. So yan mga boss, yung yung tatlong side ng ating tubular ay naputol na. So yung bali yung sa ilalim na lang ay hindi pa. So proceed. So ang gagawin lang natin yan mga boss is hihilain natin yan. So mahirap mag-repair mga boss pag ganito, dahil ang gagawin mo sa pag-repair is tatanggalin mo pa yung yero tapos i-repair mo. So mas maganda mga boss, pulido yung ating pagkagawa. Iwasan natin mag-teak screw sa flat na bubong mga boss, dapat doon siya sa nakausli or yun sa may groove para iwas kalawang mga boss. So bali ang nabili kasi nilang teak screw mga boss, yung pinabili ko is 1 inch yung haba, kaya nag-decided ako nga doon lang sa flat ilagay yung teak screw. So yun pala, bali isang taon pala itong mga boss nilagay natin canopy. So nag-isang taon pa lang ito, yun, hindi umabot ng 2 taon. Nakita ko ito sa lalim mga boss, kaya may kalawang, kaya tinry kong buksan yung isang yero. So kinalawang yung butas ng teak screw, kaya nag-decide ako na tanggalin lahat ng yero. At yun, nakita ko yung pinakadulo ng tubular ay kinain talaga ng kalawang. Ganitong trabaho mga boss, dapat doble ingat tayo dahil isa pa is mag-isa lang tayong nagtatrabaho dito. So akin lang kasi itong bahay na to mga boss, so DIY lang ito mga boss. So ito yung kinabi ko mga boss, hindi natin kinat yung sa ilalim dahil mahirap kasi abutin sa ating cutting disc. So ang ginawa na natin is ginalaw-galaw yung tubular hanggang sa maputol yung sa ilalim. So ito na pa mga boss, hindi ko napakita yung sa pagkaputol na. So ito na yung bago nating tubular. So is idudugtong natin ito, i-weld natin ito sa kabila para maging buo siya mga boss. So yung iba naman is gagawin natin yan is lilinisin na lamang at saka pipinturahan ng primer or metal primer. So bali yung binili natong tubular mga boss, yung bago na yan is JI yan mga boss, or galvanized siya. So hindi siya basta-bastang kalalawangin.
So yan, dahan-dahan lang tayo dahil mag-isa lang tayong gumagawa nito. So natapos na natin yung sa gitna or yung sa kabilang side ng pagka-welding. So dito naman tayo sa kabilang side. So ito na yung pang last na weldingan natin mga boss. Pagkatapos yan is magpipintura na tayo ng metal primer. So bali taking lang tayo mga boss sa ating pag-welding. Dahil yung kapal ng ating tubular na binili is 1.5 mm. Ito na mga boss, ginagrind na natin yung mga parts na may kalawang. So dahil manipis lang yung kalawang niya mga boss, so i-retouch lang natin. Tatanggalin natin yung kalawang gamit yung dilihan na pangbala sa ating grinder. So so i-grind natin ito ng dilihan na pangbala. So bali yung ginawa natin mga boss, lahat ng may kalawang na yung sa may thick screw ng butas, so nilagyan natin, lilihan natin lahat. So yan, natapos natin ilihat lahat ng mga may kalawang mga boss. So bali yung sa gitna talaga yung mayroong mga kunting kalawang at yung sa taas is wala namang kalawang. So ito na yung metal primer natin mga boss. So pipinturahan na natin siya mga boss para magiging hindi na siya kakalawangin. So yan. So bali lahat yung sa zero naman mga boss, yung sa butas sa gitna yung sa flat na side, ang gagawin lang natin doon is lalagyan natin yan ng elastocell para hindi na at saka yung may binili tayong thick screw nga 2 inches, yan yung gagamitin natin at doon tayo sa groove thick screw para iwas kalawang doon sa ating tubular. So yung gagawin natin is tatapalan na lang yung mga butas na maliliit. So DIY lang tayo mga boss. So yun pala mga boss, hindi pala yung binili ko palang bakal ay hindi pala 2x2 eh. 1x2 yung binili natin bakal. So napansin nyo sa gitna, yung bago natin nilagay na bakal is pinagdikit lamang natin yung 1x2 at saka 1x2 para magiging 2x2 siya. So napansin nyo mga boss, ayan, may pinagbuildingan kasi mas mura kasi yung 1x2 kaysa 2x2. Kaya yun, 1x2 yung ating binili at pinagdikit lang natin siya. Ano na, pinta nga, pwede na lagyan ng direksyon. Kuha na red lid. So sa pagpintura naman ng primer mga boss, dapat mabilis ka talaga magpintura kasi may hardener siya mga boss, mas madali siyang matuyo Sagdi lang, basta pwede. kumpara sa ibang pintura yung ginagamitan ng thinner. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood.